Magandang araw mga boss. Ngayon, tatapik ko sa inyo yung paggamot ko ng one eye cord. Kung ano yung ginagamit kong gamot sa one eye cord. Yung ginagamit kong gamot sa one eye cord sa tubig, Doxilac, hinahalo ko yung powder pag malala na yung ibon. Pero pag hindi pa naman malala, kaya lang paligo. Tapos oregano pwede naman kung hindi pa gaanong malala. Pero pag malala na, pinapainom ko na lang ng Doxilac. Pag namamaga na yung mata, pwede din Amtil. Pero pag nagsubok kayo ng Amtil, dapat yung walang kinain para saktong sakto, tatalab agad, tapos hindi masasayang yung sinubo yung gamot na Amtil. Kasi yung Amtil, pag sinubo yung may laman yung butchi, hindi gaanong malakas tumama at magpagaling ng one eye cord. Tapos pag okay na yung ibon, pag nagamot yung umaga, kapag tanghali, pwede nyo namang siyang paliguan. Yung hinalo ko sa paligo shampoo tapos malatayon. Pwede nyo lagyan ng konting Sunrox, patakan nyo yung tubig. Yung ko naman, yung canker out po ang ginagamit ko. Pagkatapos yung ding gamutan mga boss, pag nag-antibiotic kayo, dapat 3 days din, mag 3 days probiotic kayo. Ang ginagamit kong probiotic, yung Bitmin Pro, yung kulay pink, sa pag hinalo sa tubig, kulay pink. Kasi yun, hindi na kayo gagawa, yun na mismo natimpla na. Yun po ang ginagamit kong probiotic. Kasanayan ko na pong gamitin yun. Hindi po ako gumagamit po ng ibang probiotic maliban lang po dun, kasi yun, alam ko na tinimpla na ng may alam. Tapos subok na po ang Bitmin Pro. Hindi tayo endorser ng kahit anong gamot, kasi hindi naman tayo ini-sponsoran or may sarili naman tayong gamot na binibigay sa ibon natin. Yung mga inakay ko alagang Astro Capsule, yung sarili kong timpla, hanggang panglaban Astro Capsule. Tapos yung mga vitamins na binibigay din natin gawang FEI, mga Super B12, yun po ang pinaparis ko dun sa Astro Capsule na gamit ko. Panatilihin nyo lang yung kulungan nyo na tuyo, lalo ngayon tag-ulan. Dapat yung kulungan hindi nababasa. Once na nabasa kasi ang kulungan, lalo pag may ipot, magkaroon ng problema. Doon papasok ang salmonella, tapos adeno. Yun ang mahirap pag karera na. Hindi naman maiwasan yung magkasakit yung ibon, pero sana hindi yung malalang sakit. Hindi sa akin, madala ako magkudkod, pero sinisigurado kong tuyo yung kulungan. Normal lang na hindi gaano malinis yung lock, basta hindi siya nababasa. Kasi sinasanay ko yung ibon na hindi sobrang linis yung lock. Kasi pag sobrang linis yung lock, pagdating sa cage ng truck, doon na magkakasakit. Tapos uwi yung ibon mo, sanay sa malinis, tapos na-expose doon sa truck, hindi sanay sa makaamoy ng mabaho. Kaya iba pa rin yung may immune yung ibon natin. Pero wag nyo lang sobrang basa sa clock, kasi pag nabasa yan, wala, doon magkaka-problema, tapos ang hirap pa-recoverin. Babalik yung sakit pag napa-recover na. Papakita ko sa inyo yung mga ibon ko na gagamitin sa south. Tapos yung mga inakay ko na bago. Ito yung mga bagong panglaban ko. Natulundan sila kanina, malakas yung lakas yung ulan. Ito, lugon. Buti hindi naulog kanina. Nagpaparonda ako pag nalapit ng tumila yung ulan, pero ito nabutan pa ng malakas. Ito yung mga gagamitin natin sa next race ng Alpha. Ito, nagparis na. Ito pang Alpha. Tapos ito naman pang ulap. Tapos DHPC. Ito mga pang ulap. Ito, hindi pa ako gumudkod, pero tuyo yung puptri nila. Ito yung nag-iisang ibon natin sa PPL. Maganda uwi nito, kaso nga lang sobrang pasaway, hindi ito pumapasok. Ito yung mga bago nating susubukan. Ito, nagpalit ka ng balahibo. Yung mga alpha naka-widowed na, kasi sila yung
possible na mauna ang training pag south. Ito mga alpha. Kung mapapansin nyo, pare-pareho ng muka kasi magkakalahi lang po sila. Ang gandang babae. Ito, galing sila sa Durugan kanina sa Paronda. Ito, kapatid ni 50, yung champion ko ng Matnog. Kagagaling sa 1 accord pero okay na. Red Devil, nag 1 accord din. Ito, anak ni Paul George tapos Mariposa. Kapatid ni Totoy. Ito, pupunta ng Pasay. Naantay lang yung pag-pick up dito pag wala na pong bagyo. Salamat din sa nagtiwala sa akin. Itong dalawang to pupunta ng Pasay. Anak ni Super BDB tapos Volta. Ito naman anak ni Mariposa tapos Paul George, champion ng North and South. Ito anak ni Bulldozer. Ito si Joel. Ito kapatid ni Bulldozer. Nagka-cross sa crack 52. Ito Angel. Ito naman Vandenbroek. Ito Angel cross kay Lance. Anak ni Mystica. Ito mga pang 120 days ng NGPC training ng August. Kung mapapansin nyo, tatatlo yung rings. Nagtipid na ako sa ibon. Ito mga maliliit, ginamit ko sa 120 days. Ito mga to, maliliit, puro babae. Puro babae. Ito mga pang 120 days. Ito rin, babae. Ito mga panglaban. Ito rin, babae. Puro babae mga panglabang ko ng 120 days. Ito may ikon na sila, may tag na dito sa loft nila kasi gusto kong masanay na sila dito mga isang buwan bago sila i-training. Dapat may sarili ng teritoryo kasi pag may ganito na, may widowed na, yung ibon maganda yung homing tapos naghahari na. So yung sahig hindi naman nababasa. Ito yung mga pang PPC. Galing sila ng rondahan kanina sa ulan kaya ganito. Ito yung mga pula natin, ito mga Red Devil. Ito kapatid ni Angel, anak. Ito kung dito karamihan puro babae. Nasa 7 lang ata lalaki dito sa mahigit 50 flyers. Kwanto 60 plus to, pero may nag-fly away na sa akin tapos may kinal akong dalawa. Kaya ito na lang natitira. 50 mahigit. 54 ata yung tira. Yung mga kwan dapat kaya nyo ding magkal ng ibon. Pag wala ng pag-asa yung ibon, kahit gaano kaganda, kalin nyo na.
pag nagkasakit na ng hindi maganda. Ayun, pagbata nag-wing lights, kinakal ko na kasi wala magkaka-problema lang po kayo. Shoutout din kay Sir Garlic, ingat sa pag-duty sir. Sir Kip Kip, tapos Sir Amay, tropa din sa Makati. Shoutout sa inyo mga sir, ingat lagi. Tapos mga Nueva Ecija, shoutout din kay sir yung pick up nito na nagtiwala sa akin galing Pasay. Gandun lang mga sir, update ko kayo ulit sa next video.